King lagyuningig pa ning anak at ning Espiritu Santo. Amen. Pasibay po, Yahweh Shaddai. Babiyem kaya kaming kapurian, kapanyamban ng pong kapasalamatan kaya ka. Salamat po Ginoo king lugod at pamaningat yo kaya kami. Antimurin po king pamiti po ng pasibayo king banal mong lagyo kaniting banal ako kapulungan na ini. Dakala salamat Ginoo. King kega na ganang grasyang tatanggapan mi. Waman po nung minsan ating malungkot, pero balumi, direnan mo nga pong kalunasan ni. Anyawaran mi po kaya kagino'y patawaran mo kami, linisan mo kayong pasibay ka rin sa blaming kasalanan. Anong minsan, mi balo, agagawa mi po iti, baulinan nitang malalyari kayong biyemi. Pakalinisan mo kaya nga po, magupisak yung buntok hanggang talampakan. Ikami nga po, lalong-lalo na po ining kaya kayong banal at chapel ni at telakad mo, na naman po'y maro kaya espiritong luyon-luyon kaya ni king lagyo ng Jesus ni Nazaret, palakwan niya po in Jesus name. Antabayanan nyo kami po Ginoo, king na naman pong gawan mi ining kaorasan na ini, bangka nita Ginoo, apakit mikeka into neming kapanyamban ang pong kapasalamatan. Maginding hanggang kapatad mi at yung ini, ang makatalakad, manyawad tawad ang pong saop kaya kayo. I-bless mo lang ang punan, lamang po rening kaya doon daw, Lord God. Lalong-lalo na po inindarat ang Pasko ngayon ni anong no ka rin pagmasusyan mi po, in kaya kayong kebaitan. So pan mo kami sana po maging masaya lang ang po rin hanggang kapatad mo, rin hanggang anak mo, bangka ni Tagino. Intune na po diwa ng Pasko, mayakit kim bawat metong kaya kami, lalong-lalo na po ka rin kaya kaming pamilya, ang pong si Babale. Pagkalubo mo naman po kaya kami, O Lord God, denin telakad mong officer and member, lalo la pong sumipag, king kaya kang banal agawain. Bangka ni Taginuret ang kapatad ming malilili o mangailangan sawok, para adalamila po king kaya kayong banal akural. Bangka ni Tagino, dakal kaya pong magpuri samba ang pong magpasalamat kaya ka. I-bless me naman po yung kaya kaming kapatad, lalong-lalo na po rening kaya kaming choir. I-guide mo lang ang po, bangka ni Tagino, lalo la pong sumanting boses. Yung kaya kami pong taga-midye, Brother Jasper Santos, ingatan niya po, kimbawat pamaglakbe na angga kaya potang muliya, ingatan niya po payantabe, karing kaya kayong angel at talaingat. Ante mo rin po, Brother Conrad, na po bawat pamagbiyahe. I-bless mo lang ang puret ang hanggang kapatad ming manalbe, karing karelang FB, online o Facebook. Dagdagan mo pa po sanang lalo ginubang kanita, apayabot talang ang po karelang ingke kang mayap abalita. Paka-bless miya naman po yung gamitan yung preacher ngayon kaorasan. Kaya kami, para king mayap abalita, bangka ni Tagino, nano lamang po rin damdaman mi kaya, maging giyami lang ang po kembiyemi. Ikayo na po yung bahala kaya kami at pakapasik na nga niya po, in kaya kayong banal ay espiritu. Aduan mi nga po kaya kagino, ing nano man pong lihim makasinop ka rin kaya kaming puso. Sana po ipagkalubyo at ipagkalam, lalong-lalo na po ka rin kaya kaming letter request. At titingan po igpa, darawon mingan po, king lagyo ng Kristong Ginomi. Amen. Amen. King lagyo ng igpaning anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Tayo umindak sa ating Diyos na buhay. Amen. Hapon po sa inyong lahat, brothers and sisters. Marami tayo. Ngayong oras po na ito ay tayo magpupuri sa ating Diyos. Amen. Kayo po ay pumalakpak at sumabay po sa aming umawit at sumayaw. Kung kayo po ay nakakaramdam ng lungkot at sa inyong pisikal na katawan, kayo ay nababalisa, tandaan niyo po, ang ating Diyos ay ating kaligtasan, kalakasan at kapayapaan. Amen. Kaya magpupuri po tayo ng may galak. Amen. Amen. May galak, may sayaw, at nagwa sa piling ng Diyos. Sapagkat hirap ng puso ay naglalaho. May awit, may sayaw, at papuri para sa Diyos. Hatid ng puso, pinag
handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagal. Kaya ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Ay para lang sa Kanya. Amen! Hallelujah! Pupuri tayo! May galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos, sapagkat hirap ng puso ay naglalaho. May awit, may sayaw, at papuri para sa Diyos, na hatid ng puso, pinagpala niyang lubos. Handog niya kapayapaan, handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Tayong lahat, sumigaw! Sumigaw! Woo! Sa galak, yes! Ang lahat ng nilalang, purihin ang Diyos ng may kagalakan. Sumigaw! Sumigaw! Woo! Sa galak, yes! Ang lahat ng nilalang, purihin ang Diyos ng may kagalakan. Wagas na papuri, wagas na papuri, sa Kanya ay ibigay. Purihin siya, awitan siya, luwalhatiin siya. Wagas na papuri, wagas na papuri, sa Kanya ay ibigay. Purihin siya, awitan siya, luwalhatiin siya. Tayong lahat, sumigaw! Sumigaw! Woo! Sa galak, yes! Ang lahat ng nilalang, purihin ang Diyos ng may kagalakan. Sumigaw! Sumigaw! Woo! Sa galak, yes! Ang lahat ng nilalang, purihin ang Diyos ng may kagalakan. Sumigaw! Sumigaw! Woo! Amen! Amen. Tuloy-tuloy. Hallelujah. Tuloy-tuloy pa rin tayo magpupuri sa ating Diyos. Awit 145 verse 3, dakila ang Panginoon at lubos na pinupuri, at ang kanyang kadakilaan ay walang hanggan. Amen! Tapat ang Diyos sa kanyang pangako. Amen. Glory to God. Kaya nararapat lamang na siya ating papurihan, sambahin at awitan ng mga makalangit na awitin. Amen. Tunay nga na ang ating Panginoon ay tapat sa kanyang mga pangako. Panginoon, lumalapit sa iyo ang puso kong nag-iisa. Kayo ang aming pag-asa.
Diyos na dakila magpakailanman. Muli palakpakan natin ang ating Diyos na buhay na si Yahweh El Shaddai. Amen. Ngayon naman po, nag-iintay si Yahweh El Shaddai dito sa harapan para po magpasalamat at magpatotoo sa buhay na binibigay sa atin o mga grasyang pinagkakaloob sa atin. Amen. Tumayo na po ang gustong magpasalamat kay Yahweh El Shaddai. Ayan po si Sister Mama Be, ang unang magpapatotoo at magpapasalamat sa ating dakilang Diyos. Amen. Magandang hapon po sa ating lahat, mga brothers and sisters, lalong-lalo na po yung nanonood sa FB Live. Nagpapasalamat po ako ng malaki kay Yahweh El Shaddai dahil nakalabas na po ng hospital yung apo kong na dengue, sabay na pulmonya po. Thank you, Lord, at nakalabas na po siya. Maraming salamat po. Talagang ang Panginoon natin hindi nagpapabaya. At ikukwento ko rin po yung karanasan ko nung December 6 noong pong Saturday. Nag-outreach po kami ng CWL. 4 kaming unit po. Kasama namin si Father Arnold Rivera. Nagpunta po kami sa Guagua District Jail. Talagang pong pag-uwi namin, namamaga talaga yung mga mata namin, sa lungkot, sa tuwa. Doon sa na-experience namin sa loob po nandun po sa Ebus yun, napakalayo. Pwede ka nang magpulbos sa Likabok. Pero napakalayo po talaga. Pero napakalinis po ng CTJ. Napakalinis po ng ano na ngayon. Dahil gusto po ng director talaga, malinis daw para wag magkakasakit. Nagmisa po, malaki parang gym po yung pinagdawusan ng misa. At saka nung bago po nag-homily si Among, sabi niya, 2 lalaki at 1 babae, umakyat dito. Sabihin nila kung ano yung naging dahilan, bakit sila na parito. May umakyat pong 1 lalaki, marami siyang sinabi pero hindi niya sinasabi, hindi niya po binabanggit kung bakit siya nandoon. Nilapitan na naman ulit siya ni Among, sabihin mo kung anong dahilan kung bakit ka nandito. Hindi pa rin po niya sinabi, kaya pinutol na ni Among. Yung babae na umakyat dito, marami pong lalaki. 30 lang ang babaeng doon. Mas marami po yung lalaki. Umakyat po yung babae. Pagkapanik po niya, ako po, nandito ko dahil sa droga. Gusto ko man pong magsisi, huli na, sabi niya, nandito na ako. Pero pag nakalaya po ko, hindi ko na po gagawin, sabi niya. Mahirap po yung nandito, sabi niya. Tapos yung 1 lalaki naman pong nagsalita, ganon din po halos droga po ang lahat ng mga doon. Pero yung nagsimba po, punong-puno po yung pinagdawusan ng misa. Hindi po bumaba yung nasa selda. Hanggang 3rd floor po kasi yun. Sabi po ni Among, pag nakatapos na tayo sa misa, papanik daw kami, kukwentuhan namin sila, ibibigyan namin silang moral support kung anong maganda. Nung pagkatapos po ng misa, umakyat na kami, nakakayak po talaga yung makikita mong eksena. Yung pong naiwan dun sa mga selda, siguro hanggang 3rd floor. Yung pong mga kamay nila, nakakandado pa. Siguro, pangit po yung mga nila, kaya po siguro kahit nandun kami, para silang nakaposas. Kinuwentuhan po namin sila, sabi ko, tay, bakit ka nandito? Sabi ko. Tapos ganun. Pag po lumabas na kayo, pilitin nyo, wag na kayong babalik dito. Ang sabi niya, oo nga, sabi niya. At saka, doon daw nila nakilala ang Panginoong Jesus. Nakilala daw nila nung nandun na sila. Dati hindi daw nila kilala ang Panginoon. Nag-ano din po sila doon. 2 beses daw sa isang linggo, may pumupunta din po. Pero napakaselan. Inalisan kami ng pitaka, ng cellphone, ng medyas, talagang kinakapa-kapa, dahil maselan po talaga. Pero sabi ko, masaya kami, Lord, dahil nakatulong kami sa aming mga kapwa. Ngayong Paskong ito po, nakatulong kami sa mga nandoon. At nung sabi ko nga sa kanila, basta ang Diyos lang ang ilagay nyo sa puso nyo, sa Kanya kayo humingi ng tulong, makikita nyo soon. Makakalabas na kayong lahat at wag na po kayong babalik dito. Pero napakalinis po ng nila dahil sabi ng director para daw walang magkakasakit. Maraming salamat po kay Among Arnold at napili kaming mga CWL para makapag-outreach po sa lugar na yon. Maraming salamat po.
Napakaganda po ng sharing mo, Sister Baby. Sabi nga po sa Bible, di ba? Sabi ni Lord, kung sino ang dinalaw mo, ako ang dinalaw mo. Kung sino ang pinakain mo, ako ang pinakain mo. Kung sino ang dinamitan mo, ako ang dinamitan mo. Yun po ang gustong-gusto sa atin. Kung gusto natin magbigay ng regalo sa ating Diyos na buhay, kung sino'y nagugutom, pakainin mo. Di po ba napakaliwanag na sinasabi sa Bible yon? Kaya yung ginawa ng mga kapatid nating CWL, napakagandang Christmas gift sa ating mga kapatid na lumiis ng landas at doon nakilala ang ating Panginoon Diyos. Isa pa po, bago tayo magano sa ating preacher, kahit na, opo, sige po. Sino pong gustong magpasalamat? Sinong gustong mag-share dito, magpatotoo? Amen? Wala pa pong tumatayo. O si Sister Alice, tumatawa. Ito po, marami din pasasalamatan sa ating Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang ating choir. Magandang gabi po sa inyong lahat, sister and brother. Ang aking pong patotoo, nagpapasalamat po ako sa lahat-lahat ng mga biyaya na pinagkakalob ng Amang Yahweh at sa ngalan ni Hesus Kristo na ating Panginoon at ating tagapagligtas. At nagpapasalamat po ako dahil yung anak ko na nasa Bahrain, naalala niya ako. Sabi niya sa akin, Mama, padadalhan kita bago magpasko. Sabi niya, kaya nagpapasalamat ako, Lord. At ang mga anak ko, maayos na sila at magaling na. Wala na po silang mga karamdaman, pati na yung mga apo ko. Maraming salamat po. To God be the glory. Amen. Talagang God to be the glory talaga. Sister, isipin mo, naalala ka nung anak mo nasa Bahrain, padadalang ka pa niyang pamasko. Sana all. Amen. O, sino pa po? Wala na. Yung sister natin kanina nagpunta kay Father Paura, nung nag-share sa akin kanina, baka gusto rin niya magpasalamat. Paura ba? Si Father, o yun. Si Father Fidel, o yun nga po. Talagang blessed na blessed din po yung paring yon. Nakikita ko po sa Facebook. Gusto mong mag-share, Sister Marisa? Para makano na tayo sa ating preacher. Dahil nandito na po yung pogi natin preacher. Special po. Para makadako na po tayo sa mabuting balita. Palakpakan po natin si Sister Marisa. Good evening, mga brother and sisters. Yan, nakaawa ng Diyos. Talagang pinagano po na ako ni Robin sa akin na pinangako po niya ni Robin sa akin na ako'y dadalhin doon kay Among Fidel Raura. Sabi ko, kailan? Sabi ko, basta Timaris, tatanong ko muna yung schedule niya ni Among Fidel. Pag Sunday po pala, hindi ka daw basta-basta makakalapit kay Among Fidel, hindi ka mabibless. Kasi sa dami po daw niyang misa. So, ayun, ang sinabi nung secretary na nakausap ni Robin na every Monday daw yun, pwede kang i-bless ni Among, makalapit ka. Pero, Lord, talagang blessed na blessed po kami, Lord. Thank you. Nala na po ako sasampitin, kundi magpasalamat na kami na bless po ako kanina. Talagang 2 times po niya akong pinag-pray over ni Among Fidel. Dahil 2 times po talaga na hindi ko po sinasadya habang siya'y naglalakad sa dami ng mga tao. Ang dami talaga pong tao, parang Sunday. Ang daming tao na talaga napakasolemn po ng misa. Walang maingay, talagang napakaano po ng misa kanina, napakasolemn, taga-randam mo. Pagkatapos po niya mag-homily, kami nakaupo. Nag-healing po siya. Habang nagpinahawak po niya yung puso namin na sambitin mo lahat ng mga kahilingan mo, yung pag pinipray mo. Habang nagkinakanta po niyang kung may magagawa ang Diyos, talagang doon pa lang po, randam ko na po yung pinagkaloob sa akin ni Yahweh ng kagalingan po. Ako'y blessed na blessed. Kanina talagang hindi ko po in-expect na ako'y babalikan. I-bless po ulit ako ni Among Fidel kanina. Kasi sa dami po niyan, ang dami pong tao na gustong magpa-bless sa kanya, pero sa akin po talagang binalikan niya ako kanina. Thank you, Lord. Sapat no ba'y gabay niyo po sa amin. Lalo na po bukas, gagawin po na petiskan sa akin, Lord.
tinataas ko na po sa inyo. Kayo na pong bahala sa akin po bukas. Sasamahan ko nyo ako. Alam ko, sasamahan nyo ako. Hanggang sa dulo, Lord, sasamahan nyo ako. Amen, amen. To God be the glory. Hallelujah. Amen. Huwag kang mag-alala, kapatid. Marami tayong mga ka-prayer partner. Dito, andito, ang dami itong mga kapatid nating magpe-pray sa'yo bukas. Kaya i-claim mo na ang kagalingan galing kay Yahweh El Shaddai. Siguro po sa ating mga nag-share kung paano sila pinagpapala ng Panginoon, tayong lahat po, lalo na itong magpapaskong ito, ibibigay po lahat sa atin ni Yahweh El Shaddai kung anong kahilingan natin. Kaya sa bawat gaway na inaanyayahan tayo, huwag tayo po mag-atubili, huwag tayo magdalawang loob na ibigay natin kay El Shaddai kung ano yung nararapat para sa Kanya. Sabi nga, walang hindi si Yahweh El Shaddai kapag umiling tayo sa Kanya. Ibibigay sa atin ng siksik, liglig at nag-uumapaw pa. Amen? Ngayon po tayo ay magsitayo na para po sa ating El Shaddai song. At ang gagamitin preacher po sa atin ngayon o sa mabuting balita, kundi po ang ating mabuti at mabait na preacher or advisor na si Brother Monico Bansil. Amen.
Hallelujah. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Banal at makapangyarihan Diyos, Ikaw ang El Shaddai na may akda ng buhay. Ikaw din, Panginoon, ang source ng lahat ng bagay, maging ng aming kalakasan, ng aming mabuting kalusugan, at Ikaw din, Yahweh, ang solusyon sa lahat ng aming pinagdadaanan. Kaya naman patuloy kami sa iyo nag-aalay ng aming pagpupuri at pagpaparangal, hinahanap at sinasamba ka sa Espiritu at sa katotohanan. Marami pong salamat, Ama, sa banal na pagkakatipong ito, sapagkat minsan pa, Ikaw ay mangungusap sa aming mga buhay. Ipapahayag mo ang mabuting balita na siya magbibigay sa amin ng panibagong katatagan, panibagong pag-asa, panibagong mabuting kalusugan, at panibagong mabuti, Panginoon, na hinaharap, higit sa lahat sa darating na Pasko, at sa darating na bagong taon, muli na iyong iyahayag ang iyong kalooban. Nawa, patuloy kang maghimala sa buhay ng bawat isa. Patuloy mong ipahayag ang mabuting balita sa pamamagitan ng pangungusap ng personal sa bawat isa sa aming naririto ngayon. Ang banal mong salita na siya maghahanda sa amin, dadalhin kami sa tunay na pagsisisi at dadalhin kami, Panginoon, sa tunay na pagbabago. Ang mabuting balita ang magdadala sa amin sa isang buhay na ganap at kasiyasiya, magdadala sa amin sa buhay na walang hanggan. Sa pangalan ni Kristo Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ang Panginoon. Nagdiriwang sa pagdating niya, nagagalak ang aming espiritu. Si Kristo ay narito na, alitan ay iwasan na, tayo ay tutulungan niya. Purihin ang Panginoon.
po, purihin, 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 purihin. Malakas na papuri kay Yahweh El Shaddai. Yung papuri ng mga anak ng Diyos. Yung papuri ng mga answered prayer. Yung papuri na hindi kuripot at hindi tinitipid ng Diyos. Hallelujah. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. And I'm glad to be back. Hindi po actually ako dapat naririto. It should be Brother Ed Traballo. Pero bigla po siya nagkaroon ng hayo sa Amor Solo. Kaya hindi po siya nakarating ngayon dito sa atin. No? Kaya pagtiisan nyo na, mas gwapo naman ako doon. No? Hallelujah. O, bakit, sir? Aangal ka ba na mas gwapo ako? Hallelujah. Handa na po bang makinig ang lahat? Amen. O, handa na naman kayo. Amen na naman kayo. Pag sinabi kong buksan ang inyong mga Biblia, wala kayong dala. Buksan ang inyong mga banal na kasulatan. O, narinig nyo? Banal na kasulatan. Kaya dapat dala-dala ninyo lagi iyan. Ang mga sundalo, hindi sila pupunta hahayo kung hindi nila dala yung kanilang hindi nila dala yung kanilang M16 rifle. Ang mga anak ng Diyos, dapat paghahayo, pupunta sa gawain, dala yung kanilang John 3:16. Amen? So ang ating pong pagbasa, matatagpuan po natin sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus ayon kay San Mateo, ang kabanata ay 11, ang talata ay 2 hanggang 11. Gospel of our Lord Jesus Christ according to Saint Matthew chapter 11, verses 2 up to 11. At ganito po ang nasusulat. Nakabilanggo na noon si Juan na tagabautismo. Nabalitaan niya ang mga ginagawa ni Kristo. Ulitin ko. Nabalitaan niya ang mga ginagawa ni Kristo. Kaya't nagsugo siya ng ilang mga alagad upang itanong, kayo po ba ang ipinangakong darating o maghihintay pa kami ng iba? Sumagot si Jesus, bumalik kayo kay Juan at sabihin ninyo sa kanya ang inyong naririnig at nakikita. Nakakakita ang mga bulag, nakakalakad ang mga pilay, gumagaling ang mga ketongin, nakakarinig ang mga bingi, muling nabubuhay ang mga patay, at ipinapangaral sa mahihirap ang magandang balita. Pinagpala ang mga taong hindi nag-aalinlangan sa akin. Nang paalis na ang mga alagad ni Juan, nagsalita si Jesus sa mga tao tungkol kay Juan. Bakit kayo nagpunta sa ilang? Ano ang nais ninyong makita? Isa bang tambo na hinihipan ng hangin? Bakit kayo pumunta sa ilang? Para makita ang isang taong may mamahaling kasuotan? O mga nagdaramit ng ganyan ay nasa palasyo ng mga hari? Oo nga. Ano nga ba ang nais ninyong makita? Isang propeta? Oo, siya ay isang propeta. At sinasabi ko sa inyo, siya ay higit pa sa isang propeta. Sapagkat si Juan na tinutukoy ng kasulatan, ipadadala ko ang aking sugo na mauuna sa iyo. Ihahanda niya ang iyong daraanan. Tandaan ninyo, higit na dakila si Juan na tagabautismo kaysa sino mang isinilang sa daigdig. Ngunit ang pinakahamak sa kaharian sa langit ay mas dakila sa kanya. Mga minamahal kong kapatid, kay Kristo ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Sige nga po, yung hindi binubulong, kundi malakas na papuri kay Yahweh El Shaddai. Wala na po bang palakasan yan? Mahina na mga baterya? Hallelujah. Ang sabi po, ang mga anak daw ni El Shaddai, masunurin. May binanggit na po ba kayong kayo magsiupo? Sino po ang narinig nyo nagsabi na kayo'y pwede nang magsiupo? Dito pa lang sa lupa, kailangan masanay na tayong maging masunurin. Amen? Bakit? Sapagkat kasi doon sa langit, hindi pwedeng pumasok ang pasaway.
Bakit? Sapagkat baka pati mga anghel turuan yung maging pasaway. Amen? Sige, malakas na palakpak sa Diyos at kayo po'y makakaupo. Announcement muna po tayo. Kasi pagkatapos ng gawain, give thanks pa, nagkukumawag ng umuwi ang iba. Gusto niyo, bawasan niyo ang oras ninyo para sa Diyos. Pag binabawasan niyo ang oras niyo para sa Diyos, babawasan din niya yung himala para sa inyo. Gugustuhin ba ninyo yon? Kaya sa darating na Sabado, that will be December 13, hindi na po sa Monday ang ating Christmas party, dahil yun po ay pasimula na ng caroling ng mga preacher. Amen? Kaya gagawin na po natin ng Sabado, magmula sa alas 2 hanggang alas 5. Amen? Handa na po ba ang lahat na makipagsaya at makiisa sa darating na Christmas party? Handa na po ba ang lahat makisaya sa Christmas party? Naka-red pa naman kayo, parang wala naman kayong energy. Di kayo masaya darating ang Pasko? O, yan naman pala. Alas 2 hanggang alas 5. Meron po tayong bisita. Hindi sila pwede sa umaga. Bisita natin yung taga Lourdes at taga San Isidro. Nakiki-party-party po sila sa atin dahil wala daw po silang Christmas party doon sa kanila. Amen? Handa na po ba ang inyong exchange gift? O paano naman yung parapol gift? Ah, opo. Ay, hindi pwede sa umaga kasi ang mga kasama natin sa San Isidro at Lourdes, darating sila talaga sa hapon. Linggo naman yung ano nyo, di ba? Ang inyong radyo. Sabado ng alas 2 ang alis. Oh, ay hanggang alas 5 lang naman tayo. O hanggang alas 4 kaya. Umpisa natin ang alauna hanggang alas 4. Nagraradyo din naman ako eh. Maalis kami, alas 2 parang madaling araw. Amen? Kailangan magkaisa po tayo. Hindi pwede yung isa lang ang hindi pwede. Lahat tayo madadamay. Amen? Kaya pagkukulan din po ninyo ng oras. Kasi minsan lang naman sa isang taon iyon. Every Christmas lang. Para tayo maging masaya lang magsama-sama bago matapos ang mga gawain for 2025. Dahil magkikita-kita tayo muli, January 6, 2026. 3 Kings pa yon, no? Okay na po ba tayo? So mag-bring your baon. Pagsasama-samahin natin, magkakaroon tayo ng agape, no? O, wag na kayo mag-usap-usap, baka mamaya puro pininyahan, puro adobo. Ay, siyempre yung Christmas color, green and red. Yun naman ang Christmas color eh. Red t-shirt or green t-shirt. Amen? Hallelujah. So, okay na po tayo. Handa na tayong makinig. No? And bring, magkano yung entrance, 20 pesos. Yun daw po ay raraffle at winner take all. Lahat ng makukolekta yun, isa lamang ang mananalo. Amen? So, the lucky guy will have a Merry Christmas. Hallelujah. So, handa na po makinig ang lahat. So, kailan po ang ating Christmas party? Anong oras? 1 to 4. Okay na siguro tayo dyan. Ano po? So, ayon po sa ating binasa, sinasabi po roon, nabalitaan ni Juan ang mga ginagawa ni Kristo, kaya't nagsugo siya ng kanyang mga alagad. Hello? Handa na po bang makinig? Ang sabi ko, nabalitaan ni Juan ang ginagawa ni Kristo. Kayo po pa, nabalitaan na ninyo ang pinagagagawa ng ating Panginoong Yesus?
Ay, isa lang ang umimen. Yung iba hindi pa nakabalita. 3 taon na tayo, darating na anniversary. Ang dami ng mabuting balita ang inayag ni Kristo tungkol sa kanyang mga ginagawa. Di po ba? Kaya tayo meron na rin nabalitaan. Kaya nga dumating na sa atin ang pananampalataya. Sapagkat dumarating ang pananampalataya sa pamagitan ng pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Hindi pakikinig sa chismis, hindi pakikinig sa indredos, dumarating ang pananampalataya, kundi sa pakikinig ng mabuting balita. Amen? Kaya marami na tayong nabalitaan. No? Alam po niyo mga kapatid, medyo magpapatotoo ako sa inyo. No? Nung nasa Tripoli, Libya pa ako, no? Doon ako tinawag ng Panginoon sa gawain ng El Shaddai. Way back sa Tripoli, Libya, that was 1998. No? First anniversary ng Tripoli, Libya chapter. Unang anibersaryo iyon. Unang taong anibersaryo, doon ako unang tinawag. Kaya ako'y sumama doon sa presentation ng mga engineer ko doon para lamang ako magsipsip. Iba yung aking motibo. Iba yung aking intensyon. Hindi yung upang ako ay magpuri. Hindi upang ako ay umawit at umindak. Kundi upang ako ay magpalakas lamang sa aking mga engineer. Baka sakaling makita nila yung effort ko, dagdagan nila yung aking mga bonus. So yun. Pero hindi pala bonus lang, basta-basta, kundi himala ang ginawa sa akin ni Yahweh El Shaddai. From that time on, way back 1998, sa unang pagdalo ko, there's no turning back. Wala na kaming iwanan. Wala na kaming divorce ni Yahweh El Shaddai. Amen? Nawa ganon din tayo sa isa't isa. Wala na nakikipaghiwalay kay Yahweh El Shaddai. Hallelujah. Madalas dahil pagkakamali ako, nung ako ay medyo lumalago na sa gawain, nakaka-3 taon na ako doon, nakakatayo-tayo na rin sa pulpito, no? Naipagkakamali akong tawagin ako ng mga kapatid doon na Brother Mike. Basta dumarating na ako ng simbahan, nakikita na nila ako, wala sila ibang tawag sa akin, kundi Brother Mike. Sabi ko, bakit Brother Mike? Kasi para naman daw ang aking, the way I talk, the way I preach, ay parang Xerox daw kay Brother Mike. Parang sa parang na aking pagpapahayag kung paano magpahayag ang ating punong lingkod. Kaya ang tawag nila sa akin doon ay Brother Mike. Pinagkakamali nila ako dahil may similarity raw ang style ng aming pagpipreach. At nang ako naman ay mapunta naman, no, sa UAE, sa 7 Emirates. So, sa 7 Emirates, ako ay nakakapaghayo na, ako ay nakakapag-preach, no? Ganon din ang tawag sa akin. Hindi nag-iba. Kaya parang, sabi ko sa sarili ko, parang confirmation. Kasi na-amaze ako na sabihin nila sa akin na ako ay katulad paano mag-preach si Brother Mike. Nakaka-amaze talaga iyon. Pero pagdating ko ng UAE, ganon din ang tinatawag sa akin. Brother Mike din. Nadamay pa ang aking sister wife. Ang tawag sa kanya ay Sister Belen. Nakita nyo? Totoo po ito. Nasaan na ba yung aking Sister Belen? Ba't nawawala na naman? Hallelujah. Kaya ganun ang tawag, no, sa amin. Pero hindi nagtagal, nung sumikat naman yung teleserye na Be Careful with My Heart, no? Dahil naman kami ay napaka-sweet, talaga, nilalanggam, kaya siguro ako nagka-diabetes, dahil sa sobrang tamis, ang tawag naman sa amin ay Sir Chip at Maya. Yan ang tawag sa amin doon. Pag kami dumarating na, ay, ayan na si Sir Chip, ay, si Sister Maya, eto na. No? So, madalas kami naikukumpara sa iba. Sikat noon yung teleserye, Be Careful in My Heart. Kayo, mga kapatid, naranasan na ba ninyong may pagkamali kayo sa taong sikat o sa taong hindi sikat? At least, kayo ay naipagkakamali. Di po ba? Kung minsan nagiging moral booster, no? Yung nakakapagpataas, kumbaga nakakapagpasaya sa kalooban na ikaw ay nayahalin tulad sa mga taong kilala. No? Ay, ganoon ba? Si Sir Chip parang ang tangkad. Parang ang balikat lang ako ni Sir Chip. Ako. No? Pero nakakapagpasaya. Para bang ngayon ay isang moral booster. Pero kung ang ikukumpara sa iyo ay hindi mo kilala
at hindi mabuti, siyempre hindi ka magiging masaya. Di po ba? Meron akong naalala dito, naipahayag ko noon. Sabi ko, kung sino daw madalas mong kausap, kung sino madalas mong kasama, yun daw magiging kamukha mo para na kayong pinagbiyak na bunga pagdating ng araw. Ay, sabi nung isang sister natin, ay, ayoko na palang kausapin yun. Baka maging kamukha ko. Ang sabi niya. Kaya pagka ikaw ay kukumpara sa taong hindi kilala, parang hindi ka naman magiging masaya. Di po ba? Kaya bakit ko po naikukwento ang mga ito? No? Kaya nga sinabi niya, Brad, ang ganda po ng preaching. Ang ganda po ng preaching niyo, nakaka-bless po. Na-bless po ako talaga. At lumalakas ang aking espiritu. Sobrang nakakapagbigay lakas sa amin ang mga bagay na naririnig namin gano'n. But we don't take it seriously. Kasi mahirap talaga. Kung kailangan, kung talagang sila nabibless, dapat mas nabibless kayo sa pamaraan ng aming buhay at pamumuhay. Hindi lang kayo nabibless dahil sa galing naming mangaral, kundi dahil sa galing naming isabuhay kung ano ang aming ipinapangaral. Dapat doon kayo mas lalong nabibless. Amen po? Kaya nga, sobrang nakakapagbigay lakas sa atin yan. Bakit ko po naikukwento ito? Hindi para itaas ang sarili ko. Hindi para ako ay magmayabang. No, hindi po yan ang aking intensyon. Kundi ito'y may kaugnayan sa ating ebanghelyo today. No? Narinig po siguro ninyo ang ating ebanghelyo. Di po ba? Sabi niya, nagsugo si Juan para pumunta kay Kristo at tanungin kung siya na nga ba ang propeta ang hinihintay, kung siya na nga ba ang Mesiyas, o maghihintay pa ng iba. Kaya ano sabi ni Jesus? Bumalik kayo kay Juan. Sabihin ninyo, nakakakita ang mga bulag, nakakalakad ang mga pilay, nakakarinig ang mga bingi, nabubuhay ang mga patay, gumagaling ang mga ketongin, at ipinangangaral ang mabuting balita. Di po ba dito mabuting balita lamang ang pinangangaral? Kaya nga sabi niya, ipinapatanong po ni Juan, sinabi niya, nung sila'y pumunta kay Kristo, ipinapatanong po ni Juan kay Jesus kung siya nga ba ang Mesiyas na hinihintay nila. Bakit kaya tila hindi pa kumbinsido si Juan? Sa dami na niyang narinig, patungkol, kasi sa unang talata ng ating binasa, sabi, nabalitaan na niya ang maraming ginagawa ni Kristo. Bakit sa marami na niyang nabalitaan na ginagawa ni Kristo, parang hindi pa rin siya kumbinsido? Bakit nagsugo pa siya at pinatatanong kung siya na nga ba ang Mesiyas na hinihintay o maghihintay pa ng iba? Kaya nga, samantalang nakita na lang bininyagan pa ni Juan ang ating Panginoong Hesus, di po ba? Bininyagan niya sa Ilog Jordan. At habang siya binibinyagan, ano nakita ni Juan na bumaba kay Kristo? Ano yung nakita niya bumaba kay Kristo na binibinyagan siya ni Juan sa Ilog Jordan? Bumaba sa kanya ang banal na espiritu sa anyo ng isang kalapati. Imagine, nakita na lahat yun, naranasan na niya lahat yun, nabalitaan na niya lahat yun, pero mayroon pa ring alinlangan sa kanyang puso. Ganyan din tayo mga kapatid. Halos 3 taon na, 1 taong singkad, ako nangangaral sa inyo. Marami na kayong narinig. 2 taon, iba-ibang preacher na humahayo dito sa inyo. Marami na kayong nalaman tungkol kay Kristo. Sa aminin man ninyo at hindi, hanggang ngayong kasalukuyan, mayroon pa rin kayong agam-agam sa inyong puso at kaisipan. Tama o tama? O, ba't di kayo makasagot? May alinlangan pa rin kayo? May pagdududa pa rin kayo na siya nga ang Mesiyas? Kung wala na kayong pagdududa, dapat wala na kayong dahilan upang hindi dumalo sa gawain ng Diyos. Upang kayo maging masipag sa gawain ng Diyos. Upang hindi nyo nalagyan ng limitasyon. Hindi nyo, kung ano man ang kaya nyo gawin, hindi nyo nalalagyan ng limitasyon kung ano ang kaya nyo ibigay at kaya nyo gawin kay Yahweh El Shaddai. Amen lang kayo. Hallelujah. Sa palakpak pa lang, kinukuripot nyo na ang Diyos. Hallelujah. Hindi lang yun. Dahil sa nakikita nilang, dahil sa dami na nababalitaan ni Juan. Lucas chapter 3, verse 21 to 22. Nang mabautismohan na ni Juan si Jesus, at habang nanalangin si Jesus, nabuksan ng langit. Bumaba sa kanya ang Espiritu Santo sa inyong kalapati. Isang tinig mula sa langit ang nagsabi, ikaw ang minamahal kong anak,
lubos kitang kinalulugdan. Ito ang pinapangarap natin dapat. Tayong mga anak na nananalig kay Yahweh El Shaddai. Dapat mimithiin natin, nanaisin natin, na tayo tawagin din, kayo mga taga-Paralaya 2, ang mga anak kong lubos kong kinalulugdan. Paano tayong kalulugdan ng Diyos kung tayo may agam-agam pa sa ating puso? Paano tayong kalulugdan ng Panginoon kung dami pa natin dahilan upang di dumalo sa gawain ng Diyos? Paano tayong kalulugdan ng Diyos? Ang dami mong pinapatotoong ginagawang himala sa buhay mo. Pero pag naglabo perin ka, lukot-lukot na 20 pesos pa rin. Dapat ba sa Diyos ibigay yung pinakaluma at lukot-lukot? Dapat ang binibigay sa Diyos ay ano? Yung pinakamainam, yung pinakamabuti. Kaya tingnan ninyo ang maghain si Abel at si Cain. Kanino hain ang tinanggap ni El Shaddai? Kanino hain ang tinanggap ni El Shaddai? Yung maghain yung magkapatid na Cain at Abel. Hello? Hallelujah. Hindi nyo alam kung kanino hain ang tinanggap ni El Shaddai at kanino hain ang kanyang tinanggihan? Yung kay Abel. Bakit? Kasi lahat pinili ni Abel yung pinakamagaganda sa kanyang ani. Yung walang sira. Yung pinakamagaganda. Hindi yung lukot-lukot. Kay Cain hindi tinanggap dahil ang pinili niya sa kanyang mga alagang hayop, yung may batik-batik, yung hindi maganda, yung may mga pilay, yung may mga pingkaw. Kaya hindi tinanggap ng ating Panginoon. Kaya mag-ingat-ingat tayo mga kapatid. Kahit sa pag-aalay, pwedeng ipakita ng tao ang kanyang agam-agam, pwedeng ipadama ng tao sa Diyos ang kanyang alinlangan. Amen? Sa totoo lang, aminin man natin o hindi, sa dinami-dami ng pera mo, pag mag-aalay ka, pipiliin mo yung pinakaluma at lukot-lukot. Yon ang ilalagay mong love offering para kay Yahweh El Shaddai. Amen? Hindi ko po kayo pinagagalitan. I am just stating a fact. Why? Because gusto ko kalugdan kayo ni Yahweh El Shaddai. Hallelujah. Hindi ka kalulugdan sa salita ng Diyos. Kundi ka kalulugdan kung sa salita mo lamang. Kalulugdan ka ng Panginoon ayon sa iyong gawa. Ayon sa iyong pananampalataya. Kaya nga ayon sa sukat ng iyong pananalig, iyan din ang sukat na gagamitin sa iyo ng Panginoon. Bagay, naniniwala ako ngayon, wala nang lukot-lukot na 20 pesos kayong ibinibigay. Bakit? Kasi bakal na ang 20 pesos ngayon. Hindi nyo na kayang lukutin. Hallelujah. Marahil, nag-aalinlangan din si Juan. Dahil iba ang konsepto ng Mesiyas na hinihintay nila. Kasi ang Mesiyas na hinihintay nila, hindi yung Mesiyas na mapapako sa krus. Kundi Mesiyas na maganda ang kanyang kasuotan. Nakaroba, may mga ginto, may gintong korona. Pero itong Mesiyas na dumating, koronang tinik ang kanyang suot. Kaya sila yung nagkaroon ng pag-aalinlangan. Amen? Hallelujah. Kaya nga, iyong Mesiyas na darating para sa kanila ay isang matapang na manliligtas. Ang Kristo na hinihintay nila ay palaban at tagapagligtas. Hari na lumalaban para sa kanila. Hari, hindi hari na pinahihirapan at hindi hari na ipapako sa krus. Iyan ang konsepto ng tagapagligtas na inaasahan nila sa kanilang isip. Tila sila'y nabigo sa kanilang expectation. Kayo po ba mga kapatid, magtapatan tayo. Huwag na kayong magpaka-orokan. Magtapatan na tayo. Kayo po ba binigo na ng Diyos sa inyong inaasahan? Hindi naman pala. Pero kadalasan tayo, binibigo pa natin ang ating Diyos. Tama, hindi? Sasabihin nyo, si Jesus ang Kristo ang hari sa buhay ninyo. Tatanungin ko ngayon, si Kristo ba ang hari sa buhay ninyo? Yung mga nakaraan na ebanghelyo, pinahayag na si Kristo ay hari. Di po ba? Kung si Kristo ay hari sa buhay ninyo, dapat kayo ay pinaghaharian ng Diyos. Tama? Kung kayo ay pinaghaharian ng Diyos, dapat ang nakikita sa buhay at pamumuhay ninyo ang kalooban at kagustuhan ng Diyos. Hindi na yung kagustuhan mo, hindi na kagustuhan ng asawa mo, hindi kagustuhan ng biyenan mo, hindi kagustuhan ng apo mo, kundi kagustuhan ni Yahweh El Shaddai. Amen? Talaga ba si Kristo ay hari sa buhay ninyo?
Kung si Kristo ay hari sa buhay ninyo, paano pinakita ni Kristo ang kanyang pagkahari at pagmamahal sa atin? Sa paanong paraan ni pinakita ng Diyos? Ibinigay niya ang kanyang buhay para sa iyo, para sa iyo, para sa akin, para sa ating lahat. Pwede naman sana niyang hindi siya magpapako. Diyos niyang makapangyarihan. Sa isang pitik, pwede niyang hindi gawin yan. Pero bakit pinabayaan niya? Bakit pinabayaan siya isaktan? Bakit pinabayaan siya isuutan ng koronang tinik? Bakit pinayagan niya siya tusukin? Upang ikaw ay hindi na magkaroon ng koronang tinik, upang ikaw ay hindi na tusukin, upang ikaw ay hindi na sunugin. Amen? Ibinigay niya ang kanyang buhay para sa iyo. Wala siyang itinira para sa kanyang sarili. Pati ang kanyang pagka-Diyos, hinubad niya. Pati kanyang kahihiyan, hinubad niya. Para sa iyo, para sa ating lahat. Tapos ngayon sasabihin nyo, si Kristo ay naghahari sa buhay nyo, pinaghaharian kayo. Kung si Kristo ay hari sa buhay ninyo, kung kayo pinaghaharian ng Diyos, kaya ba ninyong ibigay ang buhay ninyo para kay Kristo? Amen kayo talaga? Kaya ninyong ibigay? Hallelujah. Kaya niyo ibigay yung buhay nyo? Pero kung minsan oras pa lang ninyo, hindi nyo kayang ibigay? Totoo, hindi. Ang dami pa yung dahilan. Araw ng Lunes, alas 5 hanggang alas 7, 2 oras lang sa loob ng isang linggo, gagawa ka pa ng dahilan. Hindi mo pa ibibigay. Tapos, pati buhay mo, kaya mong ibigay? Hindi siguro. Kaya nga sabi niya, ipakita muna ninyo ang inyong pagbabago sa pamamagitan ng paggawa ninyo ng mabuti ayon sa aking kalooban. Inuubo na tuloy ako sa inyo. Hallelujah. Kaya kapatid ko kay Kristo, napakasarap sabihin, napakasarap angkinin na si Kristo yung hari sa ating buhay, hari sa ating pamilya, hari siya sa ating tahanan, hari siya dito sa ating gawain na ito. Napakasarap. Pero dapat, yung sarap para mas lalo nating namnamin, gawin natin kung ano yung kalooban at nakakapagpasaya kay Kristong hari natin. At pag napasaya ninyo ang Diyos, sasabihin ko sa inyo, higit kayong pasasayahin araw-araw ni Yahweh El Shaddai. O ngayon, tatanungin ko kayo ulit, si Kristo ba hari sa buhay ninyo? Talaga? Lakasan pa ninyo para marinig ng ating Panginoon. O dapat kung siya na ang hari, kahit yung oras mo pa lang, kaya mo nang ibigay. Yung talento mo, kaya mong ibigay. Yung kayamanan mo, kaya mong ibigay. Amen? Sa bawat pagbibigay mo naman sa Panginoon, huwag kang matatakot, huwag kang mababahala, dahil hindi ka mauubusan, sapagkat ibabalik sa iyo ng Diyos, hustong takal, siksik, liglig, at maapaw. Kami kalimitan kasi, natatakot kayo mabigay, akala nyo kayo ay mabuubusan. Pero pag nakita ibinigay mo sa Diyos, nataos sa iyong puso, na buong tapat, mas tapat ang Panginoon. Hindi mo kayang talunin sa pagbibigay si Yahweh El Shaddai. Kaya nga anong pangako niya sa atin? Anak, ako ang Diyos mong hindi nauubusan. Kahit araw-araw kang humingi ng humingi, mas gugustuhin yon ng ating Panginoon. Matthew chapter 11 verse 4 to 6. Sumagot si Jesus, bumalik kayo kay Juan at sabihin ninyo sa kanya ang inyong naririnig at nakikita. Nakakakita ang mga bulag, nakakalakad ang mga pilay, gumagaling ang mga ketongin, nakakarinig ang mga bingi, muling nabubuhay ang mga patay at ipinapangaral sa mahihirap ang mabuting balita. Bakit kaya sinabi dito diretsahan? Bakit kaya sa mahihirap sinabi? Bakit hindi kasama ang mayayaman? Hallelujah. Bakit sinasabi lang dito? Ipinapangaral sa mga mahihirap ang mabuting balita. Pinagpapala ang mga taong hindi nag-aalinlangan kay Yahweh El Shaddai. Amen? Yung palakpak nyo, alanganin pa eh. Hallelujah. Kaya mga kapatid kay Kristo, alisin nyo na sa inyong puso ang pag-aalinlangan. Sabi ng Panginoon, ano man na maganap sa iyong paligid,
Kita mo sa Psalm 91, kahit ang bilang ng patay, maging 10,000, hindi ka matatakot at hindi ka maaano. Kaya nga kahit nang dumating sa paligid natin, habang ikaw ay may pananalig sa ating Panginoon, na kay El Shaddai ang solusyon sa lahat ng inaalala mo sa buhay. Kaya nga sabi niya, huwag kang matatakot, huwag kang mababahala, huwag kang mag-aalinlangan, sapagkat ako, anak, ang solusyon sa lahat ng iyong pinagdadaanan. Alam ni Kristo, mayroon siyang magagawa sa buhay mo. Kaya hayaan mo maghari sa buhay natin ang ating Kristong hari. Iyan ang pruweba na tanging isang totoong Diyos at isang totoong Mesaya lamang ang makakagawa. Meron ba kayo nabalita ang taong nakagawa ng ang taong sinilang ng bulag? Mula pagkasilang ay bulag na, nakakakita? Nakakita na ba kayo ng taong bumubuhay ng patay? Hallelujah. Kaya nga sabi niya, bumalik kayo kay Juan. Sabihin ninyo sa kanya, nakakakita ang mga bulag. Nakakalakad ang mga pilay. Gumagaling ang mga ketongin. Nakakarinig ang mga bingi. Muling nabubuhay ang mga patay. At ipinapangaral ang mabuting balita. Yan ang pruweba na tanging ang Kristong hari lamang natin ang makagagawa sa ating mga buhay. Kaya nga, kahit gaano pa kalaki ang karamdaman mo, kahit cancer pa yan, sa Diyos walang imposible at walang mahirap na bagay. Ang imposible sa tao, posible kay Yahweh El Shaddai. Dapat panghawakan natin yan, kapatid. Huwag kang bibitaw sa pangakong iyan ng ating Panginoon, sapagkat patutunayan sa iyo ng Diyos na siya nga ang Kristong hari na may solusyon sa lahat ng iyong pinagdadaanan sa buhay. Huwag kang hahanap ng kani-kaninong solusyon, sapagkat ang solusyon ng mundo, babaligtarin ka lamang pagdating ng oras. Pero ang Diyos hindi gagawin sa iyo iyan ng Panginoon. Isaiah chapter 61 verses 1 and 2. Ang Espiritu ng Panginoong Yahweh ay sumasa akin, sapagkat ako'y kanyang hinirang. Sinugo niya ako upang dalhin ang mabuting balita sa mga inaapi, upang pagalingin ang mga sugatang puso, upang ipahayag sa mga bilanggo na sila'y lalaya. Isinugo niya ako upang ipahayag na darating na ang panahon ng pagliligtas ni Yahweh at ang paghihiganti ng Diyos laban sa kanyang mga kaaway. Sinugo niya ako upang aliwin ang mga nagluluksa. Sinugo ang Panginoon ang mabuting balita sa pamamagitan ng inyong mga lingkod na tumatayo rito. Paniwalaan ninyo. Kaya nga sabi, repent and believe the gospel. Magsisi ka at paniwalaan mo ang mabuting balita. Eh yung masamang balita, ang dali mong paniwalaan eh. Bakit yung mabuting balita, ang hirap ng kalooban mo matanggap? Tama, hindi? Hallelujah. Nanggigigil ako. Hallelujah. Iyan ang katotohanan patungkol sa ating Mesiyas, sa ating Diyos, sa ating tagapagligtas. Kaya, don't you ever be doing to Christ that He is a mistaken identity. Tatandaan nyo, sinasabi nyo, si Kristo ang hari sa buhay ninyo at kayo pinaghaharian ng Diyos. Kung kayo pinaghaharian ng Diyos, ibig sabihin yan, identified kayo na anak ni Yahweh El Shaddai. Identified kayo, kilala kayo dito sa ating baryo. Nandito kayo sa gawain ito. Walang maniniwala sa inyo, hindi kayo anak ng Diyos. Amen? Kaya kung pinaniniwalaan nyo kayo anak ng Diyos, ipakita ninyo sa mundong ginagalawan natin na tayo nga ay mga anak na masunurin ni Yahweh El Shaddai. Yan ang katotohanan patungkol sa ating Mesiyas. Diyos, ang ating Diyos, ay ang nagdududa ay hindi panig sa Diyos. Tatandaan nyo, yung may pagdududa, yung may pag-aalinlangan, yung may agam-agam, hindi panig sa Kanya ang Diyos. Ang gusto ng Diyos, buong buo ang ating tiwala, buong buo ang ating pananampalataya. At pag yan ang nakita sa puso mo, sa pagkatao mo ng Panginoon, tatandaan mo, hindi ka iiwan, ni pababayaan man ni Yahweh El Shaddai. Hallelujah. Hindi lamang pisikal na kagalingan ang nagaganap, kundi meron ding aspetong espiritual.
Ngayon, tingnan po natin ang mga palatandaan ng Mesiyas. Titingnan natin ang mga pagkakakilanlan o yung mga palatandaan na si Kristo nga ang hari ng langit at lupa. Wala nang ibang hari. Wala nang ibang king. Dito sa mundo, iba-ibang king, napakarami. May Burger King, may Donut King, may Burlesque King. Ang daming Lord, may Drug Lord, may Wedding Lord. Pero itong Diyos na kinakatagpo natin dito, siya ang tunay na hari ng langit at ng lupa. Now, tingnan natin ang mga palatandaan. Una, anong palatandaan na sinabi ng ating Panginoon Jesus? Tatandaan ninyo, walang ipinahayag ang ating Panginoon na hindi muna niya ginawa. Kaya nga kung anong inuutos niya sa atin, magagawa din natin. Sapagkat ang sabi niya, magagawa din ninyo ang aking nagagawa. Mas higit pa rito. Amen? Magagawa din daw natin. Kung si Pedro nakalakad sa tubig, magagawa mo rin lumakad sa tubig. Kung ikaw ay hindi mag-aalinlangan na si Kristo nga ang hari sa buhay mo. Amen? So una, ang sabi niya ay makakatayo at makakalakad ang mga pilay. Walang ibang tao makakagawa nito kung di lamang ang ating Kristong hari. Wala kang makikita, wala kang mababalitaan, wala kang mababasa na meron pang ibang gumawa nito. Kahit na moderno na ang panahon, moderno na ang mga gamit. Ang mga doktor nakakapag-opera, pero nandun pa rin ang presensya ng Diyos. Bakit? Sapagkat sabi niya, maliban sa akin, wala kang magagawang anuman. Kaya kahit ng mga doktor, bago sila mag-opera, nananalangin din sila. Hindi sila basta-basta kumagawa nang hindi muna sila nananalangin kay Kristong Hari. Matthew chapter 11 verse 5, makakatayo at nakakalakad ang mga pilay. Sa pagdating ng ating Panginoong Hesus, maiyahayag ang pagpapatawad ng Diyos. Iyong mga nadapa sa kasalanan at nalubog sa kamunduhan ay magkakaroon ng pag-asang muling makatayo, muling pag-asang makalakad sa tawag ng pananampalataya kay Yahweh El Shaddai. Sino rito ang sa kanyang lumang buhay? Pilay din siya at hindi makalakad. Lahat tayo, wag na kayong magmalinis. Lahat tayo sa lumang buhay natin, pilay tayo at hindi nakakalakad. Subalit salamat sa mabuting balita, tayo muling pinalakad, tayo muling na pinagaling ng ating Panginoon. Ngayon, wala nang pilay, isa man sa atin. Hallelujah. Kaya nga sabi niya rito, no, pagdating ng Panginoong Hesus, maiyahayag ang pagpapatawad. At nang tayo kanyang patawarin, iyong mga nadapa sa kasalanan, yung mga nadapa sa pagkakasala, at yung mga nalubog sa kabunduhan, ay magkakaroon ng pag-asang muling makatayo at pag-asang muling makalakad sa tawag ng pananampalataya kay Yahweh El Shaddai. Walang ibang makakapagpagaling sa iyo, kundi ang pananampalataya mo kay Yahweh El Shaddai. Kaya nga sa kabila na nakakalungkot na nagaganap sa ating modernong panahon, meron pang dahilan para ikaw kapatid, ay magsaya. Para ikaw ay magsaya. Kahit na anong nangyayari sa ating modernong panahon, pwede ka pa rin tayong magsaya. Bakit? Dahil tayong lahat na nawawala ng pag-asa, sanhi ng kahinaan at ng kasalanan, may pagkakataon pa tayong makatayo, magsimulang muling lumakad ayon sa kabutihan, ayon sa kapangyarihan ng Diyos. Iyan ay napakalaking biyaya na mahabagin, mapagpatawad at mapagmahal na Kristong Hari. Ano lang ang kailangan para makamit mo iyan? Lumapit tayo sa Kanya, magpakumbaba ka, magsisi ka, at totoong isuko ang ating sarili sa ating Kristong Hari. Isuko mo na ang iyong sarili. Sino nakapanood nung patotoo ko doon sa Ambel? Ang sabi ko doon, nang hinayaan kong pakialaman ng ating Panginoon ang aking buhay, ipinaranas sa akin na siya nga ang Diyos na makapangyarihan. Na sa Kanya'y walang imposible at walang mahirap na bagay. Kahit second year high school lamang ang inyong lingkod, pero ginawa niyang isang mechanical engineer. At may bonus pa, family status pa ang aking kontrata.
Ibig sabihin na family status, madadala ko ang aking buong pamilya doon ng libre sa lahat ng bagay. Libre visa, libre insurance, libre ticket, libre bakasyon, libre service. Ano pang hahanap-hanapin mo? Di po ba? Mag-aalinlangan pa ba kayo kay Kristong Hari? Hallelujah. Pangalawa, ano sabi niya? Yung una, makakalakad ang mga pilay. Pangalawa, makakakita ang mga bulag. Sino rito ang hindi bulag? Itaas ang kamay. Sino rito ang hindi bulag? O walang bulag, sinonduling? Hallelujah. Ang duling daw, walang gawang magaling. Hallelujah. Matthew chapter 11, verse 4 and 5. Bumalik kayo kay Juan at sabihin ninyo sa kanya ang inyong naririnig at nakikita. Nakakakita ang mga bulag at nakakalakad ang mga pilay. Ibig sabihin, dahil sa kapatawarang handog ni Jesus, kaya nga kung ikaw ay totoo, humihingi ng sorry, that you are indeed sorry sa iyong mga pagkakamali at pagkakasalang nagagawa sa Diyos. Kapag yan ay taos sa puso mo, ang paghingi mo ng tawad at gusto mong pagbabago, pinatatawad ka ng ating Panginoon. Hindi ka lamang basta pinatatawag, kundi muli kang makakatayo, muli kang makakalakad ang mga taong nilumpo, ang mga taong pinilay ng pagsuway at pagkakasala, kundi makakakita rin ang mga nabubulagan sa kabutihan at kapangyarihan ni Yahweh El Shaddai. Sa totoo lang, nung di tayo nakakarinig ng salita ng Diyos, bulag tayo sa katotohanan tungkol sa sinasabi ng Panginoon. Tama? Hindi natin nakikita ang kapangyarihan, hindi natin nararanasan ang kabutihan ng Diyos. Pero salamat sa Panginoon, binuksan niya ang ating mga mata. Hanapin king kapampangan, may buklat niya panimanman nin tao, king tune kasalpantayanan. Nung kanya ka may buklat panimanman nin tao, king tune kasalpantayanan. E amo kabud pananalig, kundi sa totoong pananalig. Kasi merong pekeng pananalig. Sapagkat faith without action is dead. Patay ang pananampalatayang walang kasamang mabuting gawa. Amen? John chapter 8 verse 12, nagsalita sa kanila si Jesus, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin, kailanman ay hindi lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw ng buhay. Kaya nga, mga kapatid kay Kristo, total, nandito na rin lang kayo sa gawain. Total, nakikinig na kayo ng salita ng Diyos. Total, isinubmit na ninyo ang sarili nyo sa pamilya ni Yahweh El Shaddai. Panghawakan na natin ito. Panaligan na natin ito. Ipaglaban na natin ito. Ipagpatuloy na natin ito. Ikagalak na natin ito. Ipagmalaki na natin na tayo ay anak ni Yahweh El Shaddai, na si Kristo ay nag-ahari sa ating buhay. Amen? Huwag nyo nang iwawala ang karapatang iyan na binibigay sa inyo ng Panginoon. Sayang ang pagkakataon. Amen? Hallelujah. Kaya sabi niya, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sino sumusunod sa kanyang kalooban, hindi na raw kayo lalakad sa kadiliman. Ibig sabihin, wala nang salot na darating sa iyo. Walang karamdaman na hindi ka gagaling. Wala ka na magiging kakulangan sa buhay. At nakahanda na ang iyong tahanan doon sa langit, sa kaharian ni Yahweh El Shaddai. Sinong naniniwala siya may tahanan na doon? Taas ang kamay. Paano yung iba? Nga? Hindi kayo naniniwala na may tahanan na kayo doon? Hallelujah. O, sino lang gustong umuwi sa kanyang tahanan? Si Papa Sot, gusto na sumunod kay Mama Grace? Hallelujah. Kaya ang Diyos natin ang ilaw ng sanlibutan. Ang Jesus nating sinusundan, si Jesus nating pinaglilingkuran, si El Shaddai nating kinakatagpo dito sa gawain, nagbibigay liwanag noon, ngayon at bukas. Ang Diyos ng liwanag ng mga naunang Kristiyano, siya pa rin ang parehong Diyos na nasa atin ngayon. Ang kailangan lang gawin natin, kilalanin
tanggapin siya ang totoo sa ating buhay para mabuksan at makita ng lubusan ng ating mga mata ang liwanag ng buhay na handog ni Yahweh El Shaddai. Amen? Kung ang kuripot, amen kayo ng amen. Hallelujah. Number 3, ano sabi niya? Ano yung una? Nakakalakad ang mga pilay. Pangalawa, nakakakita ang mga bulag. Pangatlo, mga ketongin gagaling. Mga patay ay muling mabubuhay. Matthew 11:4 and 5. Bumalik kayo kay Juan, sabihin niyo sa kanya ang inyong naririnig at nakikita. Gumagaling ang mga ketongin at muling nabubuhay ang mga patay. Sa kultura ng mga Hudyo, ang ketong ay isang sumpa, sanhi ng pagkakasala. Kapag ikaw noong panahon nagkaroon ng ketong, isolated ka. Itataboy ka sa labas ng pamayanan. Hindi ka pwedeng makihalo sa mga tao. Doon ka, nag-iisa ka sa parang. Ang ketong ay isang sumpa. Ganyan din ang mga patay. Sila ay tinuturing na marumi. Kaya nga hindi sila nakakapasok sa mga sinagoga. Pero pagdating ng ating Panginoong Hesus, nabago ang nakasanayang pananaw na ito. Nagkaroon ng bagong pag-asa, bagong buhay ang tao. Nagkaroon ng kagalingan mula sa ketong ng buhay. Ang patay na pananampalataya at pag-asa ay muli magkakaroon ng buhay. Kaya nga napakaganda na mensahe ng ating Ebanghelyo ngayon na handog ng ating Panginoong Hesus. Ano ito? Na sa kanyang kaharian, walang itataboy. Sabi niya, ang kaligtasan ginawa niya para sa lahat. Tama? Walang pinipili ang kaligtasan. Lahat sakop ng kaligtasan ginawa ng ating Panginoon. Pero ang problema, hindi lahat kasakop. Hindi lahat makakaranas ng kaligtasan. Kundi, iyon lamang tumanggap sa kaligtasang alok ng ating Kristong Hari. Anong ibig sabihin ng tinanggap mo? Ibig sabihin, namamahay sa iyo ang Kristong Hari. Ibig sabihin, nabubuhay na sa iyo si Kristo, hindi na ikaw ang nabubuhay sa iyong sarili. Amen? Yan ang ibig sabihin. Matthew 11:28, Come to me, all of you who are weary and are burdened, and I will give you a rest. Yan ang paanyaya sa ating lahat ngayon ng ating Panginoon. Kung ano man ang pinagdadaanan ng problema ngayon, kapatid, kung ano man ang pinagdadaanan mong kakulangan ngayon, kung ano man ang mga pagsubok mo ngayon sa buhay, kahit gaano kalaki, kahit gaano kabigat, ang sabi ng Panginoon ngayon sa iyo, halika anak, lumapit ka sa akin at bibigyan kita ng kapahingahan. Hindi ibig sabihin na kapahingahan, napapantay na ang iyong mga paa. Huwag kang matatakot, lalapit sa Diyos. Ang katakutan mo, kapag ikaw ay napapawalay at napapalayo na sa presensya ni Yahweh El Shaddai. Yan ang iyong katakutan. Hindi ang lumapit ka sa Diyos. Kaya ang sabi niya, halika anak, lumapit ka at bibigyan kita ng kapahingahan. And finally, number 4, maniwala at huwag mag-alinlangan na si Jesus ang Mesiyas. Meron pa po ba talaga rito? Magkatapatan tayo. Tatanungin ko muli kayo. I will ask you a good question and I want you to give me a honest answer. Nagdududa pa ba kayo na si Kristo ang Hari? Sino ang hindi nagdududa? Itaas ang kamay. Gusto ko maniwala eh. Kung sabi ko sa inyo, itaas ang kamay, pati pagtaas ng kamay, tinitipid, itaas nyo. Bakit kayo ba? Tinipid na ng Diyos? Hayaan mo sumingaw yan. Wala namang magagawa yung katabi mo, nakikiamoy lang. Ang mahalaga, itaas mo, abutin mo ang biyaya ng Diyos. Ipakita mo ang pagsunod mo. Sinabi, itaas ang kamay. Hindi kalahati lang. Hallelujah. Tingnan ninyo, sa simpleng utos pa lang ng Diyos. Paano pa sa mas mabibigat na utos ng Panginoon? Hallelujah. John chapter 4, verse 25 to 26. Nalalaman ko po darating ang Mesiyas, ang tinatawag na Kristo. Pagdating niya, siya na magpapahayag sa amin ng lahat ng bagay. Akong kausap mo ngayon ang tinutukoy mo. Ako ang Kristong Hari. Hindi po akong nagsasabi, binasa ko lang ang salita
ng Diyos. Sinungaling ba ang ating Panginoon? Kung hindi siya sinungaling, pinaniniwalaan nyo na siya nga ang Kristong Hari, magmula bukas, patunayan ninyo sa inyong buhay at pamumuhay na pinaghaharian kayo ni Yahweh El Shaddai. Tayo po'y magsitayo. Mga minamahal ko, mga kapatid kay Kristo at mga kapanalig, nawa sa ating paghihintay sa pagbabalik ng Mesiyas, ang ating Panginoong Yesukristo, tayo ngayon ang tumatayong kinatawan sa kapanahunan. Tayo ngayon ang mga alagad na sinusugo ng Diyos. Sinasabi niya ngayon sa atin, bumalik kayo kay Juan. Sabihin ninyo sa Kanya, nakakarinig ang mga bingi, nakakalakad ang mga pilay, nakakakita ang mga bulag, nabubuhay ang mga patay, gumagaling ang mga ketongin, at ipinapahayag ang mabuting balita. Panghawakan po natin ang mga yan. Kaya naman mga kapatid kay Kristo, mga buhay na nagkakaroon ng ketong, ng pag-aalinlangan, huwag na nating gugustuhin pa ang tayo magkaketong muli ng pag-aalinlangan. Huwag na nating hayaan pang muling mamatay ang ating pag-asa. Buhayin natin sa araw-araw ang nawawala nating sigla. Ano man ang pinagdadaanan mo, may rason ka pa rin maging masaya. Bakit? Sapagkat sabi ng Diyos, hindi ka iiwan, hindi pababayaan man. Pag kanya pinanghawakan mo ang salita ng Diyos, mayroon ka pa bang problema sa buhay? Hallelujah. Rejoicing in the hope that Jesus is coming again. Ibig sabihin, maging katuwang at katulong tayo ng ating inang simbahan na magpanumbalik sa maalab na pananampalatayang Katoliko-Kristiyano. Maging paraan at daan nawa tayo ang lahat sa ating kapwa na naghahanap ng liwanag at katotohanan ng Diyos. Sa ganitong paraan, masisilayan sa atin ng mundo ang Mesiyas sa ating mga buhay at ating buong pagkatao. Ipakita natin ang buhay na ating tinataglay ay para lamang kay Yahweh El Shaddai. Ipakita mo na ang buhay mong tinataglay ay pinaghaharian ni Kristo ang Hari at pinananahanan ng presensya ni Yahweh El Shaddai. Sanayan lang ang lahat ng bagay, mga kapatid. Sanayan mong sumunod. Sabi ko nga sa inyo kanina, hindi pwedeng makarating sa langit ang pasaway. Hindi pwedeng makarating sa langit ang gumagawa ng masama. Kasi baka turuan din natin ng mga anghel na maging pasaway at gumawa ng masama. Hindi makikihati, hindi makikisama ang malinis at banal na Diyos sa taong marumi sa kasalanan. Yaman tayo, lininis na ng Diyos, magpalinis na tayo. Kaya sabihin mo ngayon, Panginoon, lagi mo akong samahan. Huwag mo akong iiwan, ni pababayaan man. Panginoong Hesus, Ikaw ang Kristong Hari ng buhay ko. Pagharian mo ako araw-araw. Pagharian mo ang aking pamilya. Pagharian mo ang aming tahanan. Pagharian mo ang aming barangay. Pagharian mo ang aming bansang Pilipinas. Maghari ka sa gawain mo dito sa Paralaya 2. Sapagkat ikaw, Jesus, sa iyo ko alay ang aking buhay. Sa iyo, Panginoon, ang aking buhay. At habang inaawit po ito ng ating mga frontliner, nais kong hingin ninyo ngayon ang lahat ng inyong kahilingan. Gaano man kalaki iyan, gaano man kaliit, gaano man karami ay inyong isinulat, lakipan lamang ninyo ng inyong matapat na pananampalataya at ng iyong pinakamatamis na love offering. Ang kinin ninyo, hindi kayo uuwing bigo, kundi uuwi kayong lahat na mga answered prayer. Yakapin ninyo ang inyong mga prayer request at lahat ng mga bagay na gusto niyo pabasbasan, ang inyong mga wallet, ang inyong kalusugan, ang inyong mga bag, ang inyong hanap buhay at kinabubuhay, ang inyong mga anak, ang inyong mga apo, ang lahat ng inyong hanap buhay. Sa pangalan ni Kristo Jesus. Sa iyo ang buhay ko, ito ay alay ko
po, Panginoon, narito po kami ang iyong mga anak sa dakong lugar ng Paralaya 2. Lord, nakikita mo po at saliksik ang laman ng aming puso at ng aming kaisipan, ng aming buong pagkatao. Idinideklara po namin kayo ang Kristong Hari ng aming buhay. Kaya nawa patuloy mo po kaming pagharian. Gamitin mo kami ayon sa iyong kalooban. Lord, hayaan mong ipamalita din namin, sabihin din namin sa aming kapwa na nakakalakad ang mga pilay, na nakakakita ang mga bulag, na gumagaling ang mga ketongin, nabubuhay ang mga patay, at ipinapangaral ang mabuting balita. Sa pangalan ni Kristo Jesus. Lord, narito po kami, Panginoon. Inaalay na namin sa iyo ang aming buhay. Halika, Panginoon, sakupin mo ang aming puso. Pakialaman mo na, Panginoon, ang aming mga buhay. Sapagkat ito'y amin ang inilalagay sa iyong mga kamay. Hindi na po kami nagpaplano para sa aming sarili. Ikaw na ang magplano para sa amin, Panginoon. Sapagkat kapag ikaw ang nagplano, ito'y para sa aming ikabubuti. Sa pangalan ni Kristo Jesus. Kaya naman mga kapatid ko kay Kristo, yaman din lamang nandito na tayo. Nagpapasakop na tayo sa kapangyarihan ng Diyos. Sumunod na tayo hanggat maaari. Gawin na natin kung ano ang nais ng Panginoon. Sanayin na natin ang ating sariling sumusunod ayon sa kalooban ng Diyos. Ipinagkatiwala niya sa atin ang kanyang pangalan. Pinagkatiwala niya sa atin ang kanyang paghahari. Nawa, pangalagaan natin ito. Maging matapat na tayo sa ating Panginoon. At mas tapat siya sa atin sa kanyang mga pangako. Panginoon, maraming salamat po muli sa mabuting balita. At kalinsabay po nito, Panginoon, ang pagtataas po ng lahat ng aming mga kahilingan. Lord, naisulat man po nila o hindi, subalit batid mo kung ano ang makakabuti sa kanila. In the name of Jesus. Ang tanging magagawa ko ngayon, Panginoon, ilapit sila sa trono ng iyong himala, sa trono ng iyong biyaya at pagpapala. Ilapit sila sa iyong kabutihan, Panginoon. Na lahat sila, Panginoon, lahat ng mayroong kahilingan ngayon, lahat ng mayroong pinagdadaan ng kabigatan sa buhay ngayon, lahat na nawawala ng pag-asa, lahat na nawawala ng sigla, Panginoon, lahat ng nanghihina, muli mong palakasin, hayaan mo muli silang lumipad tulad ng isang agila sa pangalan ni Kristo Jesus. At kasabay nito, Panginoon, ang lahat ng mga pangalan nakalista sa munting mga papel na ito ay amin po, Panginoong, isinasama sa amin pong paghiling ng kagalingan sa iyo. Lord, sa pangunguna na po ni Sister Rosalyn Bancil Paderan, Aaron Jacob Paderan, Nicasio Banting Jr., si Sister Marisa Bancil Suba, Sister Bernadette Lim, Brother Sunny Giao, na nawa makasama na namin po siya sa susunod na mga gawain. Si Brother Caleb Ragas, Brother Richard Ragas, Sister Baby Bancil, Sister Marilu Wahe, Sister Remy Santos, Gina Mendoza, Teodomira Marin, Brother Jerry Bernard, Vince Luna, Benny Ragas, Sister Agustina Dabu, Sister Sonia Wahe, Sister Rica May Dabu, Herona, Sister Lynette Santos, Brother Nick Magat, Sister Elaine Magat, Sister Rowena Junicio, Sister Virginia Junicio, Sister Linda Saldi, Sister Lourdes Bancil, Sister Priscilla Salazar, Brother Edwin Batak Sr., Brother Jerry Wahe, Brother Martin Dabu, Sister Kenzie Rosal, Sister Mila Dabu, Sister Eva Reyes, Sister Ligaya Alvarez, Brother Albert Manalese, Sister Arcel Jillian Dabu, Brother Rodolfo Dabu, Sister Belia Resurrección, at Brother Bobby Wahe. Maraming salamat po, Ama. Amin pong inaangkin na lahat po ng may karamdaman sa pagkakataong ito, Lord, hindi po solo uuwing may karamdaman pa rin, kundi sila'y uuwing iyon ang pinagaling. In the name of Jesus, itinatas ko rin po sa iyo, Panginoon, ang aming pong paglalakbay na yung mga lingkod ng PFCC 19 Pampanga sa araw ng bukas upang makiisa at makisaya sa mga kasamahan naming mga preacher sa dakong lugar ng Amor Solo. Ingatan mo po kami at ihatid mo po kami ng malwalhati na may kaligtasan at muli makabalik sa aming mga tahanan. Maging ang Christmas party ng iyong mga anak sa dakong lugar ng Paralaya 2, ipagpala mo nawa, Panginoon. Ihanda mo po kami kalooban, isip at physical na katawan.
Maging masaya po ang araw na yon sapagkat kasama ka namin sa aming pagdiriwang. Sa pangalan ni Kristo Jesus, maraming salamat at patuloy po tayo manalig na si Kristo ang hari sa ating mga buhay. Pagpalain kayo ng ating mabuting Diyos at angkinin natin na lahat kayo ay uuwing pinagpala, uuwing may bagong pag-asa, uuwing may pinalakas, at uuwing mga answered prayer, at uuwing mananagumpay sa buhay. Pagpalain kayo ng ating mabuting Diyos sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Ang lahat magsabi ng Amen. And let us give thanks with a grateful heart. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus.